Sa Hunyo na po ang simula ng pagpapatupad ng K+12 program ng Department of Education, pero aminado ang ilang guro na hindi pa sila handa para rito. Gayunman, tiwala ang DepEd na magiging matagumpay ang unang taon ng programa. May news to go si Leigh Alves. Sa Quezon City High School, simula na ng enrollment. Wala pa raw sa kalahati ng tinatayang 1,000 incoming first-year high school o grade 7 students ang nakapag-enroll na. Kabilang ang mga incoming grade 7 students sa mga unang sasailalim sa K-12 program ng Department of Education. Isa sa kanila si Solomon Luzana. 16 years old na si Mon pero ngayon pa lang siya mag-high school. Huminto raw kasi siya ng mabarkada. Pero ngayon, buo na ang kanyang loob na mag-aral muli. Kahit pa 6 na taon pa ang kanyang bubunuin bago makapagtapos ng high school. Opo, mas okay na rin po yun. Marami pong matututunan. May ibang tuturo na hindi namin alam. Para na rin po ako nag-college yun. Natuto na po ako eh. Mahirap kasi pag walang pinag-aralan. Nakakaingit yung mga nag-aaral na mabuti. Ang magabarkadang Marbian, Aldel at James, mga incoming grade 7 students din. Gusto mo ba yon? Hindi po. Bakit? Kasi yung iba po nahihirapan na sa sa first to second. Magiging 6 pa eh. Okay. Gusto po. Bakit? Para madagdagan po yung mga natutunan ng ibang bata na nag-estudyante. Gusto ko po para madagdagan po yung kaalaman ko. Ang ilang mga guro aminadong hindi pa handa para sa K-12 program. Sa totoo lang, medyo kulang pa rin ang aming kaalaman dyan. Kaya nga by next week, May 14 to 18, magkakaroon kami ng seminar tungkol dyan sa K-12. Yung mga bata namin gumagraduate ng 4th year, medyo kulang pa. At least pag nadagdagan pa ng taon, madadagdagan pa rin ang knowledge nila, di ba? Kasi napapansin namin ay pati sa mag-English, kumbaga sa kulang pa talagang hindi pa sila hasang-hasa. Pero tiwala ang DepEd na magiging matagumpay ang unang taon ng K-12 program. Halos tapos na raw ang enrollment para sa kinder na mandatory na simula ngayong taon. Sa klaw nito ang mga 5 taong gulang. May ilang eskwelahan na rin daw na may grade 11. Option ito para sa mga graduate ng high school pero hindi pa handang magkolehiyo. Meron tinatawag tayong pathways, no? Meron tinatawag yung academic pathway, technical vocational pathway, sports pathway, entrepreneurship pathway, and so on. Depende ngayon yon sa interest ng estudyante. So, hindi na one size fits all. Customized na. Kasi nahuhuli tayo sa ibang bansa. Out of, siguro, 3 na lang tayo sa buong mundo na merong 10-year basic education. Ang kasama natin dito, Angola, Djibouti, both from Africa. May mga kakulangan pa rin sa mga classroom at mga guro. Mula 66,800 noong nakarang taon, ngayon ay kulang pa ng 30,000 na classrooms. Kulang din ng 40,000 teachers mula 98,000 noong isang taon. We don't have enough classrooms. We don't have enough teachers. That's why we are coordinating na with our local government partners and private sector partners. Halimbawa, sa teachers na lang natin, yung ating mga lokal na pamahalaan, they continue to hire locally paid teachers. Karagdagan yan. Tapos sa teacher training, mga private sector tumutulong rin sa atin. Miski sa mga classroom construction, repair. Gumagawa naman daw ng mga paraan ng DepEd para mapunan ang mga kakulangang ito. Leigh Alves, GMA News.